Ito po bang sunod-sunod na araw kung saan itong matinding init na nararanasan natin ngayon na nagkakansela na nga po ng klase ang iba't ibang mga lugar, masasabi na ba natin officially na ito na po ang simula ng dry season sa ating bansa? Hindi pa po. Hindi pa po opisyal na nadedeklara ang pag-asa ng warm and dry season months natin. So sa katunayan, meron pa po tayong mga namararanasan na tinatawag na northeast monsoon or amihan, lalong-lalo na po dyan sa may extreme northern Luzon. Although meron na rin tayong easterly, so yan po yung nagbibigay ng medyo mainit na panahon sa atin at yung alinsangan. Pero andyan pa rin po yung amihan. Officially, hindi pa po. Okay, Miss Annalisa, kung hindi pa ito simula ng dry season, hanggang kailan po itong init na nararanasan natin ngayon? So ngayon nakikita natin unti-unti na so parang ito yung tinatawag na imminent termination ng Northeast Monsoon. So maaari pong mid-March or ito pong third week ng March, dito po natin nakikita possible yung simula ng talagang warm and dry season months na kung saan itong mga nararanasan nating matataas na heat index ay magiging widespread na or magiging favorable na yung mga kondisyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So sa ngayon, may mga ilan-ilan pa lang yung mga matataas yung heat index sa ngayon. Pero pagdating ng warm and dry season months natin at yung peak nito, ay mas madadagdagan po itong mga lugar na ito na mataas ang heat Oo, index. madadagdagan ng lugar by mid-March at mas matitindi po yung init na mararanasan natin. Tama po ba, Miss Annalisa? Oh, yes po, pero kung ikukumpara natin last year, dahil meron tayong strong El Nino last year, ay may mga record-breaking tayo na mga matataas na maximum daytime temperature at mataas na heat index last year. So, mararanasan pa din natin yung talaga maiinit in an instant, pero hindi po kagaya nung last year na talagang sobrang tindi ng init natin, na mga record-breaking ang naranasan natin last year.